Nagsimula ang kwento sa isang napakatamad na batang lalaki na nagngangalang Raymond, na pumunta at umupo sa tabi ng lawa upang mangisda. Ilang sandali pa lamang ang nakalipas nang mapahiya siya ng husto sa paaralan kaya nais niyang makahuli ng 4 o 5 pambihirang isda upang ipakita sa lahat na hindi siya lubos na walang silbi. Pagdating niya sa lawa sakay ng kanyang bisikleta, napakaraming ibon ang nagsimulang magpakita ng daan na para bang gusto siyang dalhin sa isang espesyal na lugar. Maya-maya ay may nakita siyang palaka at agad niya itong hinabol upang hulihin. Ngunit tumalo ng palaka papunta sa lawa. Inihulog niya ang kanyang kawil sa tubig at humiga sa pampang ng lawa habang nagsasalita mag-isa. Sinabi niyang nais lang niyang may mangyari sa kanyang buhay na hindi na niya kailangang gumawa ng kahit anong ngunit makukuha pa rin niya ang lahat ng gusto niya. Pagkasabi niya nito, kusa na lamang humila ang kanyang kawil at kumapit sa isang kakaibang bagay. Sinubukan niya itong hilahin at nang tingnan niyang mabuti, isang misteryosong nilalang ang lumitaw sa kanyang harapan. Dahan-daang lumapit si Raymond habang nagtatago sa likod ng mga puno. Gusto niyang malaman kung ano talaga ang nilalang na iyon. Naghagis siya ng bato patungo sa dila nito at agad nitong nasalo ang bato. Pagkatapos ay nagsalita rin ito. Sinabi nitong Billy ang kanyang pangalan at isa siyang mahiwagang upo. Noong una ay natakot si Raymond ngunit naalala niya ang kwento ng kanyang lola. Madalas siyang ikwentuhan nito tungkol sa isang mahiwagang upo na kayang tuparin ang bawat kahilingan ng kanyang may-ari, katulad ng isang genie. Doon niya naunawaan na hindi siya sasaktan ng nilalang na ito. Sinabi ni Billy na kaya niyang tuparin ang lahat ng kahilingan ni Raymond. Hindi agad naniwala si Raymond. Sinabi niya na kung tunay ngang may kapangyarihan ito, dapat ay may isang isda na kusang pumasok sa kanyang timba. Sandali siyang naghintay ngunit walang nangyari kaya nagsimula na siyang umalis dahil akala niya ay puro kalokohan lamang ang sinasabi ng nilalang. Ngunit sinabi ni Billy na kailangan muna niyang tanggapin ang isang kondisyon. Ang kondisyon ay hindi niya dapat sabihin kaninuman ang tungkol dito. Kapag nalaman ng ibang tao ang lihim na ito, huhulihin nila si Billy at pipilitin siyang tuparin ang lahat ng kanilang kahilingan, bagay na magpapahirap ng husto sa kanyang buhay. Nangako si Raymond na itatago niya ito bilang lihim. Pagkatapos noon ay sinimula ni Billy ang kanyang mahika. Ang lahat ng isda sa lawa ay nagsimulang lumangoy sa himpapawid. Sinabi ni Billy na pumili si Raymond ng kahit anong isda na gusto niya at ang mga napili niyang isda ay agad na napunta sa kanyang timba. Pagkatapos ay sinabi ni Raymond na masarap sana kung may pagkain. Sa mismong sandaling sinabi niya iyon, mahiwagang pinalitaw ni Billy ang lahat ng paboritong pagkain ni Raymond. Nagsimulang lumutang sa paligid niya ang lahat ng pagkain. Isa-isang tinikman ni Raymond ang mga ito. Habang kumakain, nagsimula siyang mangarap na wala na siyang gagawin habang buhay. Mabubuhay siya ng komportable at masaya nang hindi naghihirap. Upang mas maintindihan si Raymond, bumalik muna ang kwento sa nakaraan. Sa pagkakataong iyon, nananaginip si Raymond na inililigtas niya ang mundo. Nang dumating ang isang napakalaking kalamidad sa daigdig, sumakay siya sa kanyang spaceship at iniligtas ang lahat ng tao. Ngunit bigla niyang narinig ang boses ng kanyang lola at nagising siya mula sa kanyang pagkakatulog. Ang kanyang nakababatang kapatid na si Sophie ay sumisigaw rin mula sa itaas at sinasabing kailangan na niyang bumangon para pumasok sa paaralan. Ipinaalala ni Sophie na pupunta sa paliparan ng kanilang mga magulang. Agad na tumakbo si Raymond upang magpaalam sa kanila at nagsabing mag-ingat sila sa kanilang biyahe. Sinabi ng kanyang ina na mabuti na lamang at nakita pa nila siya bago umalis. Ngunit mahigpit namang sinabi ng kanyang ama na mahuhuli na siya sa paaralan kaya dapat na siyang magmadali. Pagkatapos nito, nagpunta siya sa paaralan at nakasalubong ang kanyang mga kaibigan sa daan. Tinanong siya ni Susie kung nakapaghanda na ba siya para sa pagsusulit sa matematika. Doon lamang naalala ni Raymond ang pagsusulit. Ang tanging nasa isip niya noon ay sana ay huwag siyang tawagin ng guro. Ngunit pagdating sa klase, siya agad ang unang pinatawag sa harapan. Tapat niyang sinabi na hindi siya nakapaghanda dahil tinutulungan niya ang kanyang mga magulang na may pupuntahan. Ngunit hindi ito pinansin ng guro. Pinarusahan siya nito sa harap ng buong klase upang ipakita sa lahat ng estudyante kung ano ang kahihinatnan ng pagpasok ng hindi nag-aaral. Hindi yun ang unang pagkakataon. Madalas talagang pabayaan ni Raymond ang kanyang pag-aaral. Kaya naman mabababa rin ang kanyang mga marka. Sa talaan ng klase, iisa lamang ang star sa tabi ng kanyang pangalan. Ngunit masaya pa rin siya dahil kahit paano ay mayroon siyang isang star. Karamihan sa kanyang oras ay ginugugol niya sa pangangarap. Ipinakita niya sa kanyang mga kaibigan ang disenyo ng rocket na ginawa niya para sa proyektong pang-agham ng paaralan. Ngunit pinagtawanan nito ni John at sinabing napakahirap gawin ang ganoong rocket. Nalungkot si Raymond nang marinig yun at umalis na lamang. Pagdating niya sa bahay, narinig niya ang kanyang lola na nagkukwento kay Sophie tungkol sa isang mahiwagang upo na kayang tuparin ang lahat ng kahilingan ng may-ari nito. Dahil napakaraming beses na niyang narinig ang kwentong iyon, hindi niya ito pinansin at dumiretso sa kanyang silid. Umupo siya at sinubukang gawin ang kanyang takdang aralin ngunit paulit-ulit siyang inaantok. Pagkatapos ay pumunta siya sa parehong lawa kung saan nagsimula ang kwento upang mangisda. Matapos kainin ang pagkaing mahiwagang nilikha ni Billy, tumingala si Raymond sa langit at sinabing matagal na niyang pangarap ang lumipad. Pagkasabi niya nito, mabilis na lumayo ng kaunti si Billy at sa pamamagitan ng mahika ay lumikha ng isang eroplano.
Sinabi ni Bailey, "Panginoon, maaari na po kayong sumakay rito." Umupo si Bailey sa upuan ng piloto at pinalipad ang eroplano. Labis ang tuwa ni Raymond habang pinagmamasdan ang kanyang lungsod mula sa himpapawid. Lumilipad siya sa kalangitan kasama ng mga ibon. Nagsimulang maging realidad ang mundo ng mga pangarap ni Raymond. Sinabi niya kay Bailey na dalhin siya sa paaralan upang maipakita niya sa kanyang mga kaibigan ang mga nahuli niyang isda. Pagdating sa paaralan, ipinakita niya ang mga ito kina Sean at Dan. Labis silang namangha. Ipinakita rin niya ang mga isda kay Professor Lou at pagkatapos ay iniuwi niya ang mga ito at inilagay sa aquarium. Pagdating sa bahay, nakikipag-usap siya kay Bailey nang biglang pumasok si Sophie sa kanyang silid. Tinanong siya nito kung sino ang kausap niya. Agad na nagdahilan si Raymond at sinabing, "Alam mo naman ako, medyo kakaiba ako. Kinakausap ko lang ang sarili ko." Ngunit hindi naniwala si Sophie at nagsimula siyang maghanap sa buong silid para makita ang nilalang. Gumapang siya sa ilalim ng kama upang hanapin si Bailey habang si Bailey naman ay patuloy na tumatakas at tumatakbo. Biglang sumugod si Sophie at inakalang nahuli na niya si Bailey. Ngunit ang nahawakan niya pala ay paa ng kanilang lola. Hinayla siya ng lola palabas ng ilalim ng kama at dinala pababa habang sinasabing hayaan niyang mag-aral ang kanyang kapatid. Pagkaalis nila, hinanap ni Raymond si Bailey at natagpuan niya itong natutulog sa ilalim ng kumot. Kinabukasan, pumunta si Raymond sa silid aklatan at sinubukang humiram ng libro mula kay Hannah. Ngunit sinabi ni Hannah na hindi na ito available dahil naireserba na ito ni Fred na kanyang gusto. Ipinaliwanag ni Raymond na napakahalaga ng librong iyon para sa kanya dahil may pagsusulit sila sa biology at kailangan niyang maghanda. Kung hindi, mapaparusahan na naman siya. Ngunit tumanggi pa rin si Hannah. Dahil dito, labis na nag-alala si Raymond. Nagpa siya si Bailey na tulungan siya. Ginamit nito ang kanyang mahika at agad na ipinadala ang libro papasok sa bag ni Raymond. Nang makita ni Raymond ang libro sa kanyang bag, natakot siya. Nangamba siyang maparusahan kapag nalaman ng iba na nasa kanya ang librong iyon. Maya-maya ay biglang lumapit si Sean mula sa likuran kaya nagulat si Raymond. Inaya siya ni Sean na maglaro ng chess. Sinabi ni Raymond na may mahalaga muna siyang gagawin. Palihim niyang itinapon ang libro sa labas ng silid aklatan at sinabi kay Bailey na ibalik ito sa pamamagitan ng paglipad. Pagkatapos noon ay nagsimula na siyang maglaro ng chess kasama si Sean. Habang naglalaro sila, pabirong sinabi ni Raymond, "Anak, tatalunan kita. Kakainin ko ang hari mo, ang reyna mo, lahat ng pyesa mo. Tingnan mo ang elepante ko." Ngunit tinakala ni Bailey na seryoso siya at tinupad nito ang kanyang sinabi. Biglang nalunok ni Raymond ang lahat ng pyesa ng chess sa totoong buhay. Agad siyang tumakbo palabas upang iluwa ang mga ito. Habang ginagawa iyon, nakita niyang lumilipad sa ere ang aklat sa agham. Hinabol niya ito ngunit hindi niya mahuli. Kaya gumamit si Bailey ng isang lumilipad na sombrero upang habulin ang libro. Ngunit pareho silang nahulog diretso sa swimming pool ng fitness center. Pagdating ni Raymond doon, tumalon siya agad sa tubig nang hindi nag-iisip at hinabol ang libro hanggang sa mahuli niya ito. Napansin ng coach na napakabilis lumangoy ni Raymond. Labis siyang humanga sa bilis nito. Dahil may bakanting pwesto sa kanilang swimming team at may nalalapit na kompetisyon pagkalipas ng ilang linggo, inalok niya si Raymond na sumali sa koponan. Agad na pumayag si Raymond. Habang naghihintay na matuyo ang kanyang mga damit, nagsimula siyang mag-isip kung kaya bang manalo ng kanyang koponan sa kampyonato sa paglangoy. Kaagad namang sinabi ni Bailey na hanggat kasama siya, palaging mananalo si Raymond. Kinagabihan, habang natutulog si Raymond, nilinis ni Bailey ang kanyang silid. Inilagay niya ang maruruming damit sa basket, inayos ang malilinis na damit sa aparador, at maayos ding inayos ang mga gamit sa paaralan. Matapos ayusin ang lahat, nagpahinga na rin siya. Kinabukasan, maaga niyang ginising si Raymond upang hindi ito mahuli sa paaralan. Nang makita ng lola na kumakain na ng almusal si Raymond nang hindi kailangang gisingin, labis siyang natuwa. Pakiramdam niya ay nagsisimula ng magbago si Raymond. Sa unang pagkakataon, hindi na kinailangang magmadali ni Raymond papasok sa paaralan. Napakainit ng panahon noong araw na iyon. Kaya naisip ni Bailey na may dapat siyang gawin. Pinatakbo niya ang bisikleta ng mag-isa upang makarating si Raymond sa paaralan ng hindi pinagpapawisan. Sa tulong ni Bailey, unti-unting gumanda ang pagganap ni Raymond sa klase. Humanga rin si Professor Lou sa kanyang pagunlad. Nagsimula siyang maging mas mabuting estudyante at unti-unti ring tumaas ang kanyang mga marka sa mga pagsusulit. Maging sa pagsasanay sa paglangoy ay lihim siyang tinutulungan ni Bailey. Nagtatago ito sa ilalim ng tubig at tinutulungan siyang lumangoy ng mas mabilis. Nang matapos ni Raymond ang ensayo sa record na oras, hindi makapaniwala ang coach. Pinuri siya nito ng husto. Nang gabing iyon, matapos kumain, tiningnan ni Raymond ang guhit ng kanyang rocket para sa proyektong pang-agham ng paaralan. Napagtanto niyang tama si John. Talagang mahirap gawin ang rocket na iyon. Susuko na sana siya nang biglang gumawa si Bailey ng bagong disenyo. Ngunit nang makita ito ni Raymond, napansin niyang mas mahirap pa itong gawin. Kaya ginamit ni Bailey ang kanyang mahika at gumawa ng isang robot na aso. Kinabukasan, dinala ito ni Raymond sa paaralan at ipinakita sa lahat ang kanyang bagong proyekto. Namangha ang lahat ng kanyang kaklase. Marami ang pumuri sa kanya at humanga sa robot na aso.
Ngunit hinamon ni Dan ang robot ni Raymond kaya nagkaroon ng paligsahan sa pagitan ng kanilang dalawang robot. Habang ginagalaw ni Bailey ang kanyang katawan, eksaktong ganoon din ang galaw ng robot. Upang magmukhang tunay na laban, nagdala si Bailey ng isang palakas sa kanyang harapan upang magkaroon siya ng pakiramdam na nakikipaglaban. Kung paano naglaban si Bailey at ang palaka, ganoon din mismo ang naging laban ng dalawang robot. Sa tulong ng mahika, nagtagumpay ang robot ni Raymond at natalo ang robot ni Dan. Ngunit nang hawakan ng isa sa mga kaklase ang robot na aso, nagsimula itong manginig at bigla na lamang tumigil sa paggana. Tuluyan na itong nasira. Nang makita ito, labis na nagalit si Raymond. Sinabi niya kay Bailey na sino ba ang gumagawa ng ganoong kahinang robot at tinutusan niya itong ayusin agad ang robot. Kalaunan, habang pauwi, naisip ni na Raymond at Dan na manood ng pelikulang tungkol sa mga dinosaur. Ngunit pagdating nila sa sinehan, nalaman nilang sold out na ang lahat ng tiket. Matigas pa ring iginiit ni Raymond na manunood siya ng pelikula. Kaya ginamit ni Bailey ang kanyang mahika at direktang ipinadala si Raymond sa loob mismo ng pelikula sa screen. Pagkapasok niya, agad niyang napagtanto na nakagawa siya ng malaking pagkakamali. Isang napakalaking T-Rex ang nagsimulang humabol sa kanya. Ang mga taong nakaupo sa labas ay nagtatawanan habang pinapanood siya. Samantala, si Bailey ay nakaupo lamang sa hagdan at pinagmamasdan ng lahat. Tumatakbo si Raymond habang pilit na sinusubukang makalabas ng screen, ngunit nahuli siya ng dinosaur at muntik na siyang kainin. Sa tamang oras, pumasok si Bailey sa screen sakay ng kanyang maliit na sasakyan at inatake ang dinosaur. Natalo niya ito at ginawa itong petrolyo. Dahil dito, nasira rin ang kasiyahan ng mga taong nanunood ng pelikula. Habang pauwi, galit na galit si Raymond. Sinabi niya kay Bailey, sa tuwing sinusubukan mo akong tulungan, lalo mo lang akong inilalagay sa problema. Ngunit ang tunay na problema ay hindi pa dumarating. Habang nagbibisiklete si Raymond, may narinig siyang ingay mula sa likuran. Nang lumingon siya, nanlaki ang kanyang mga mata. Napakaraming laruan ng mabilis na papalapit sa kanya. Sa takot, agad siyang umuwi. Pagdating niya, nakita niyang lahat ng laruan ay papunta sa kanyang silid. Doon niya nalaman na malapit na ring makauwi ang kanyang mga magulang mula sa kanilang biyahe. Dahil sa takot, agad niyang inutusan si Bailey na ibalik ang lahat ng laruan sa tindahan. Sa kabutihang palad, naayos ni Bailey ang lahat sa tamang oras at walang napansin ang kanyang mga magulang. Kung hindi, wala nang katapusan ng mga tanong tungkol sa pinanggalingan ng mga laruang iyon. Makalipas ang ilang sandali, pumunta ang ama ni Raymond sa kanyang silid at tinawag siya sa sala. Pagdating doon, nakita ni Raymond ang isang bagong bisikleta na nakahanda para sa kanya. Sinabi ng kanyang ama na ito ay gantimpala dahil sa pagsali niya sa swimming team. Labis na natuwa si Raymond. Hindi niya inaasahan na magiging ganoon kasaya ang kanyang ama sa kanyang naging desisyon. Ngunit habang masaya si Raymond, nalungkot naman si Bailey. Pakiramdam niya ay lahat ng tao ay napapasaya ang kanyang amo samantalang siya ay hindi. Dahil dito, buong gabi siyang nagpagod upang paghandaan ang pagsusulit ni Raymond sa matematika nang sa gayon ay makakuha ito ng mataas na marka kinabukasan. Nang subukan ni Bailey na gisingin siya kinaumagahan, nagulat siya nang makitang gising na si Raymond. Sinabi ni Raymond na excited siya sa pagsusulit dahil kung magsisikap siya at makakakuha ng magandang marka, magiging masaya ang kanyang mga magulang. Nang ipamahagi ni Professor Lu ang mga test paper sa klase, agad na nagsimulang sumagot ang lahat ng estudyante. Ngunit tahimik lamang na nakaupo si Raymond. Pakiramdam niya ay baka kusang bumagsak mula sa itaas ang mga sagot. Sa labas, habang nagtatago sa isang puno, sinusubukan ni Bailey na tumulong sa pamamagitan ng pagsilip sa mga tanong mula sa bintana. Ngunit wala rin siyang nagawa sa oras at nanatiling blanko ang papel ni Raymond. Habang papalapit ang pagtatapos ng oras ng pagsusulit, nagsimulang matarante si Raymond. Napansin niya na halos natapos na ni Suzy ang lahat ng tanong. Ginamit ni Bailey ang kanyang mahika at inilipat ang mga sagot ni Suzy sa papel ni Raymond. Dahil dito, nabura naman ang lahat ng sagot sa papel ni Suzy. Nang ipasa ni Suzy ang kanyang blankong papel, naghinala si Professor Lo. Nang tingnan niya ang papel ni Raymond, nakita niyang nakasulat dito ang pangalan ni Suzy dahil pati ang pangalan ay naisama sa pagkopya ng mga sagot. Dahil dito, nalaman ng lahat ang katotohanan. Labis na nagalit si Suzy kay Raymond dahil sinubukan nitong nakawin ang bunga ng kanyang pagsisikap. Bago pa siya maparusahan ng guro, tumakbo na agad si Raymond palabas at nagtungo sa lawa. Makalipas ang ilang sandali, dumating din doon si Bailey. Galit na galit si Raymond at sinabi niyang kasalanan nito ang lahat. Sa sobrang galit, sinabi niya, lulutuin kita at kakainin, ikaw na mahiwagang upo. Ngunit literal itong inintindi ni Bailey at nagsimula itong parusahan ang sarili. Ginawa niya ang kanyang sarili na apoy. Ngunit nang mahawakan siya ni Raymond, matinding napaso ang kanyang kamay. Nang makita ito, napagtanto ni Raymond na tila baliw ang mahiwagang upo. Hindi niya dapat ito inaasahan sa lahat ng pagkakataon. Labis na nagalit si Raymond at sumigaw, isa kang halimaw. Umalis ka rito agad. Ayokong makita ang mukha mo. Sa mismong sandaling iyon, nagsimulang magbago ang anyo ni Bailey. Unti-unti itong naging isang nakakatakot na halimaw. Pagkatapos ay sinabi ng mahiwagang upo ang totoo. Ako ay nagiging anumang emosyon ang nasa puso ng aking amo.
Kapag galit at masasamang kaisipan ang laman ng puso ni Raymond, nagbabago rin ang aking anyo. Pagkasabi nito, hinabol niya si Raymond sa kanyang nakakatakot na anyo. Natakot si Raymond at malakas na sumigaw na umalis na ito kaagad. Nang sabihin niya iyon, bumalik si Bailey sa dati nitong mahinahon at mabait na anyo. Humingi siya ng tawad kay Raymond at nakiusap, "Pakiusap, bigyan mo pa ako ng isa pang pagkakataon." Ngunit sawang-sawa na si Raymond sa mahiwagang upo. Kinuha niya ito at itinapon pabalik sa parehong lawa kung saan niya ito unang natagpuan. Makalipas ang ilang sandali, dumating ang kanyang guro at mga kaibigan habang hinahanap siya. Nag-aalala ang lahat para sa kanya. Agad siyang dinala ni Profesor Lu sa silid ng doktor sa paaralan at nilagyan ng benda ang kanyang napasong kamay. Ipinaliwanag din niya kay Raymond na ang lahat ng gusto nating makamit sa buhay ay nakakamtan lamang sa pamamagitan ng pagsisikap at pagsusumikap. Mali ang pandaraya at palaging masama ang magiging bunga nito. Paglabas ni Raymond, nakita niyang naghihintay sa kanya ang kanyang mga kaibigan. Agad siyang humingi ng tawad kay Suzy. Pinatawad siya ni Suzy at sinabi, "Tutulungan kitang maghanda para sa mga susunod na pagsusulit. Makakakuha ka ng magagandang marka. Huwag kang mag-alala, ilang linggo na lamang ang natitira bago ang paligsahan sa paglangoy." Araw-araw na nagsanay si Raymond upang matulungan ang kanyang koponan na makamit ang tagumpay. Unti-unti siyang naging isang malakas at mabilis na manlalangoy. Hindi nagtagal, naging isa siya sa pinakamahusay na miyembro ng kanilang koponan. Sa kabila ng lahat ng nangyari, hindi pa rin magawang iwan ni Bailey ang kanyang amo. Patuloy siyang nag-aalala para kay Raymond. Tahimik niya itong pinagmamasdan mula sa malayo. Hindi man alam ni Raymond na naroon si Bailey, masaya itong nakikita ang kanyang dedikasyon at ipinagmamalaki niya ang kanyang amo. Lumipas ang isang buwan at dumating na rin ang araw ng kompetisyon. Nasa napakahirap na sitwasyon ngayon ang koponan ni Raymond. Ang pagkapanalo o pagkatalo ay nakasalalay na lamang sa kanya. Kapag mabilis siyang nakalangoy, mananalo ang kanilang koponan. Nang marinig niya ang sigawan at suporta ng kanyang mga kasamahan at pamilya, ibinigay ni Raymond ang lahat ng kanyang makakaya. Sa huli, nagwagi ang kanilang koponan. Pagkatapos ng paligsahan, agad na tumakbo si Raymond papunta sa lawa. Gusto niyang ipakita kay Bailey ang kanyang napanalunang gantimpala dahil iniisip niyang si Bailey ang dahilan ng kanyang tagumpay sa pamamagitan ng mahika. Ngunit pagdating niya roon, nalaman niyang hindi man lang dumalo si Bailey sa kompetisyon. Hindi pala ito tumulong dahil sinabi mismo ni Raymond noon na hindi na niya kailangan ng tulong nito. Doon naunawaan ni Raymond na ang kanyang tagumpay ay bunga ng sarili niyang pagsisikap at sipag. Labis siyang humanga sa kanyang sarili. Maya-maya ay nagpakita si Bailey. Magiliw nitong sinabi, "Hindi mo na kailangan ng tulong ko ngayon. Kaya mo nang gawin ang lahat sa sarili mong kakayahan. Panahon na para tuparin ko naman ang mga kahilingan ng ibang bata." Pagkatapos nito, sumakay si Bailey sa likod ng isang ibon at lumipad palayo. Bago siya tuluyang umalis, sinabi niya sa huling pagkakataon, "Huwag mong sasabihin kaninuman ang aking lihim." Pagkaraan ng ilang panahon, nagising si Raymond mula sa kanyang pagkakatulog at tumingala sa langit. May nakita siyang ulap na kahugis ni Bailey. Sa sandaling iyon, napaisip siya, lahat ba ng iyon ay panaginip lamang o totoong nangyari? Ngunit agad din niyang napagtanto na hindi iyon ang mahalagang tanong. Ang mas mahalaga ay ang aral na kanyang natutunan, na ang tagumpay sa buhay ay nakakamit sa pamamagitan ng pagsisikap, sipag, at katapatan. At kung natapos mo ang recap na to, huwag kalimutan mag-like at mag-comment sa baba. At mag-subscribe ka na rin kung hindi ka pa nakasubscribe. Hanggang sa susunod, maraming salamat.